sa panahon po ngayon na hindi na natin maiwasan ang pagkain, paminsan-minsan ang processed food, mahalaga pa rin na masigurado po natin na sapat ang nutrisyon na nakukuha ng ating katawan kahit nakakakain po tayo paminsan-minsan ng mga prosesong pagkain. Dahil po dyan ay pinatupad ng ating gobyerno ang Republic Act No. 8976 ang the Philippine Food Fortification Act of 2000. Alamin po natin ang nakapailalim sa batas na ito at alamin din po natin kung ano nga ba ang food fortification. Makakasama po natin sa SENIDOC si Doc Rio Magpantay at ang Department of Health. Doc Rio. Magandang umaga po mga ka-RSP. Ako po si Doc Rio Magpantay mula po sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon po ay alamin natin kung ano nga ba ang SENIDOC at ng mga eksperto sa pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Alam niyo ba na meron tayong batas sa ating bansa kung saan nakasaad dito na dapat dagdagan at sapat ang nutrients o sustansya na mayroon ang mga processed foods o food products as per recommended dietary allowances o RDA. At ang batas na ito ay ang Republic Act No. 8976 o kilala rin bilang Philippine Food Fortification Act of 2000. Mahalaga ang food fortification para mapanatili na masustansya ang ating pagkain. Ang mga fortified foods po ay kadalasang may additional vitamins, minerals at iba pang micronutrients na hinahalo sa produksyon ng pagkain. Kaya kaugnay niyan, para pag-usapan ng food fortification, ay makakausap natin si Ma'am Beatriz Marie Jacinto, isang Nutrition Officer 2 mula po sa Nutrition Information and Education Division. Welcome to SENIDOC, Miss Beatriz. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Okay naman po, Doc Rio. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating manonood. Ano po ba ang food fortification para po sa mga nanonood sa atin? Ano ba talaga ang kahulugan nito para maintindihan po ng lahat ng ating mga tagapanood? Okay po, so ang food fortification po ayon sa World Health Organization ay ang intentional o ang sadyang pagdadagdag o pagtaas ng micronutrient content ng isang pagkain. So kapag sinabi po nating micronutrient, ito ay ang vitamins and minerals na kailangan po ng katawan natin para makapag-function ng maayos. So sa madaling salita or in simple terms, ang food fortification ay ang pag-level up ng sustansya ng isang pagkain sa pamamagitan ng pag-add or pagdagdag ng vitamins and minerals dito. So ito po ay kadalasang ginagawa ng food producers or food manufacturers at ng gobyerno natin. Napakaganda po ng inyong mga sinabi, pero meron po ko isang tanong. Bakit po kailangang dumaan sa food fortification ang isang pagkain o inumin? Magandang tanong po yan kasi kaya nga po nang nasabi ko kanina, kailangan ng katawan natin ng vitamins and minerals. Ngayon po, yung processed foods, kapag dumadaan po sila sa iba't ibang hakbang ng food processing, ay nawawala yung vitamins and minerals na taglay nilang natural. So, through food fortification or sa pamamagitan ng pag-fortify ng ating mga pagkain, binabalik po natin, hindi lang binabalik, pwede rin po nating ma-enhance yung nutritional value nitong pagkain na ito. So, importante po siya dahil bukod sa parang personal na desisyon ng ating mga kababayan na kumain ng healthy, itong food fortification po, wala pong burden sa ating mga kababayang Pilipino dahil gobyerno at ang food manufacturers po ang gumagawa dito para gawin nating mas accessible at available ang micronutrients sa kanila. Bukod po sa mga nabanggit nyo, Beatriz, Ma'am Beatriz, ano po ba ang iba pang benepisyo na pwedeng idulot ng food fortification? So ito po ay unang-una, nakakaiwas po tayo sa micronutrient deficiencies na laganap po talaga sa Pilipinas, kasama po ito sa triple burden of malnutrition na kinakaharap nating mga Pilipino. So yung una po ay ang overnutrition, undernutrition, at ang pangatlo po ay ang micronutrient deficiencies na ini-aim po talaga na ma-address nitong food fortification. So through this po, kahit hindi na mamalayan ng ating mga kababayang Pilipino, kumakain na sila ng mga essential nutrients na nasa fortified foods.
Ano ho ba ang mga kadalasang fortified foods na ating nakakain sa pang-araw-araw? Yes po. So, meron pong nakalistang staple foods under RA 8976 o yung nabanggit niyo po kaninang Food Yes. Fortification Act. Apat na staple foods po ang required na ma-fortify natin. Una po ay ang rice, ang Rice. kanin. Yes po. So, kinakain natin everyday yun, di ba? So, ito po ay fortified or required na ma-fortify with iron. Meron din po tayong sugar o asukal at ang cooking oil o mantika. Itong dalawa po ay fortified with vitamin A. Required din po ito. At ang pang-apat dito sa batas na ito ay ang wheat flour o yung harina. So ito naman po ay required na ma-fortify with iron and vitamin A. So bukod po dito sa apat na staple foods, meron pa tayo isang batas na nagsusulong ng food fortification. Ito po ay ang RA 8172 or ang asin law. So ito naman po, nire-require nitong ma-fortify ng iodine. Iodine. Yes po, ang ating asin. So bukod po dito sa 5 staple foods na ito, makikita rin po natin ang fortified foods sa ating mga groceries sa ating markets. Hanapin lang po natin ang Sangkap Pinoy Seal dahil ito po ay tatak ng DOH na nagsasabing itong produktong ito ay fortified at sumailalim sa tamang proseso ng food fortification at nami-meet niya po ang RDA na sinabi niyo po kanina. Yung palang ating mga karaniwang kinakain sa pang-araw-araw ay parang fortified na halos Yes lahat, po. no? At nabanggit mo na rin yung mga nutrients na Opo. dinadagdag para ma-fortify ito. Pwede bang isa-isahin nating muli yun? Yes po, sige po. So, ang una po ay iron, pangalawa po ay vitamin A, at pangatlo ay iodine. So, itong tatlo po, baka po mag-wonder o maisip ng ating mga manonood, bakit itong tatlong vitamins and minerals na ito po yung piniling i-fortify ng gobyerno? Dahil po, ayon sa ebidensya sa National Nutrition Survey, nakita po na itong tatlong vitamins and minerals na ito po, yung pinakalaganap sa Pilipinas. So, sa pamamagitan nito, parang ina-address na rin po nila yung tatlong yun. Paano kung halimbawa ay wala nito? Makaka-apekto yun sa kalusugan ng tao, tama? Yes po, of course. So, ano talaga yung major benefits ng ating food fortification? Ang major benefits po ng food fortification ay nasisiguro natin na ang lahat ng Pilipino na kumakain ng staple foods na ito ay nakakakuha ng sapat na dami ng vitamins and minerals na kailangan nila para makapag-function ng maayos. Yun. Napakahalaga ng mga sinabi mo at napakaganda rin pakinggan na sana tayong lahat ay talagang tumatangkilik sa mga food fortified Yes po. na mga pagkain. Oh. Meron ka pa bang ibang gustong ipaalala sa ating mga ka-RSP, sa ating mga kababayan? Beatrice? Sige po, so sa ating mga kababayang Pilipino na nanonood ngayon, bukod po sa pag-consume or pagkonsumo ng food fortified foods, syempre po dapat po sinusuportahan talaga natin ito ng healthy diet. So kami po dito sa National Nutrition Council, patuloy po namin ina-advocate ang pagsunod sa Pinggang Pinoy, pati po sa 10 commandments para po hindi lang ang sistema ang sumusuporta sa atin, syempre tayo din po sa personal choices natin as individuals ay napapadating din po natin sa ating mga katawan ang sapat na sustansya. Alam mo, meron akong isang tanong na Yes po, nakalimutan. sige. Gusto ko lang itanong sa'yo. No? Paano kung napasobra naman yung fortified o yung fortification? Yung Paano? fortified food na kinain mo? Meron bang ganon Yes sitwasyon? po. Kung meron Ano pong, nangyayari doon? kung meron pong deficiency, there's such a thing as micronutrient toxicity din po. So, hindi rin po yun maganda para sa ating mga kababayan. So, iba-iba naman po yung symptoms niya according to the vitamin or mineral na sumobra. Pero po, hindi po siya common. Pero kung ma-experience po siya, ay kailangan po sumaguni sa healthcare worker. Depende doon sa nutrient Yes po. na sumobra. Opo. So, kailangan din pala tayo mag-ingat-ingat Opo. paminsan-minsan. Opo. Meron po, pero usually naman kapag hindi naman po super na sobra or sobrang sobra, ay ina-excrete na lang po siya ng katawan natin. Okay. Napakahalaga pala talaga na makinig tayo sa Yes po. tamang information, no?
sa mga social media natin. Opo. So, piliin natin yung talagang masasabi nating totoong balita. Yes po. So, balance din po talaga and moderation is key. So, pwedeng magkulang, pwede ring sumobra. So, dapat sakto lang po. Sakto talaga. lang palagi. Opo. Napakahalaga talaga ng ating usapan ngayong umagang ito at sigurado ako ng ating mga ka-RSP ay maraming benepisyong na kuha dito Yes sa po. ating magandang pag-uusap. Maraming salamat po sa inyo, Beatrice. Ma'am Beatrice, actually. Lagi po nating tatandaan, ating obligasyon ang kumain ng may sapat na nutrisyon upang tayo ay may proteksyon laban sa anumang karamdaman. Ako pong muli, si Doc Rio Magpantay, ang inyong kasangga sa kalusugan. See you next Wednesday, mga ka-RSP!